Anyway, tuloy natin. Alam mo, nagtayo na sila doon ng mga isla nila, hindi ba? Ayan ang talagang bawal. Yan talaga ang hindi karapat-dapat. Kasi marami nang ang claimants. Kung titignan mo mula sa Palawan, talagang magugulat ka, hindi na ordinaryong base, kundi parang kang tumitingin sa Makati. Alam mo yun? Ang tataas na ng mga gusali. 6 stories high. May sabi 7 stories high. May mga airport. Ito nga yung problema natin. Kasi kasalanan rin natin to noong 2012, naniniwala tayo yung nawala sina Senator Trillanes, ang ating presidente Noynoy noon. Abay ewan ko kung sino nabola o nagpadala na yung mga Amerikano daw tutulong sa atin. Biglang nawala natin yung ilang claim natin, ano? Alam nyo, it's already an accomplished fact. Matagal nang walang natutuwa sa ginawa ni Trillanes, ni Panot, at ni Albert Del Rosario. Oo. Tatlo sila nun. Baka nakalimutan mo, Senator Amy. Tatlo sila nun. Una, mga kutsero, ang kwento niyan, alam na natin. Si Albert Del Rosario, nagpunta ng Amerika, kinausap ang Ministry of Foreign Affairs ng China, at ang American representative. Tatlo sila. Secretary of State ba yung sa US noon? I forget. Tapos, nagkaroon ng gentleman's agreement. Ito yung sinasabi natin gentleman's agreement eh. Nagkaroon ng gentleman's agreement na aalis ang hukbo ng China, aalis din ang hukbo ng Pilipinas. Simply put. Nung umalis ang hukbo ng Pilipinas, hindi umalis ang China. At hindi na nakapasok ulit ang Pilipinas. So, ibig mo sabihin, well, kasalanan natin dahil nagpabudol tayo. Totoo naman yun. Kasalanan natin dahil nagpabudol tayo. Pangalawa, kasalanan din ng China dahil binudol nila tayo. Yun yung sinasabi natin, mga kotsero, na ang pangit ng gentleman's agreement. Tapos ngayon sasabihin mo, OA ng reaksyon sa gentleman's agreement ni Digong? How dare you? The double standard is glaring. Nakakadiri, Senator Amy. Nakakadiri yung double standard mo. Promise. Binudol na ang China nung panahon ni Panot. Binudol ng China ang Pilipinas nung panahon ni Panot. Binudol uli ng China ang Pilipinas nung panahon ni Digong. Both budol, mga kotsero, ay galing sa isang gentleman's agreement. Tapos ngayon, mas malala yung nangyari dati kaysa sa ginawa ni Digong. Bakit? What makes Digong's gentleman's agreement much better compared to the other one? Pareho lang naman silang binudol. Pero as usual, syempre, bago tayo pumunta dyan, tayo ay magsha-shoutout sa Sendwave! Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, na Belgium, ay pwede na magpadala ng iyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, at ilagay nyo ba account details dyan, at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Naisahan tayo ng mga inchik, inukupahan ng todo. Ito ngayon sa Ayungin, o yung Scarborough Shore, inukupahan ng todo. Wala namang kilos yung kano. Yun na nga ang problema natin. And mga kotsero, why are we talking about the Americans in the first place? Bakit kapag pinag-uusapan ng West Philippine Sea, kailangan isingit mo ang Amerika? Hindi ba pwedeng pinagtatanggol lang ng Pilipinas yung sa kanya? Sasabihin nila, kasi doon humuhugot ng lakas ng loob sa promise ng Amerika. How sure are you? Paano ka nakasiguro? Paano ka nakasiguro? Hindi ba pwedeng desisyon ng Pilipinas ipagtanggol yung sarili niyang soberenya? Kailangan mag-intay pa tayo ng approval ni Amerika? I don't think it works that way.
I don't think it works that way. Hindi, malakas lang loob ng mga Pilipino kasi feeling nila susuportahan sila ni Amerika eh. Eh, paano kung hindi? Paano kung hindi yung sistema? Damned if you do, damned if you don't eh. No? Ganun yung drama ng mga Duterte Balahura supporters ngayon. Tsaka mga Duterte Balahura politicians. DBP. Duterte Balahura politicians. Bakit kailangan i-involve si US sa lahat ng diskusyon, no? Hindi naman involved. At saka bakit US lang? Ang dami-dami nating kaalyado. 21 na nga ang nag-express ng support eh. 21 countries. Kaya nga naiinig si China eh. 21 countries na ang nag-express ng support sa Pilipinas. Kaya nanginginig si China. Kaya pinipilit ni China, mag-usap tayo. Bakit? Kasi wala na siyang kakampi. Kaaway si South Korea, kaaway si Japan, kaaway si France, kaaway si New Zealand, kaaway si Australia, kaaway pa si US, o 5 na agad yun. Doon pa lang eh. Kaaway si UK. Ilan lang ang kakampi niya? 3. Iran, North Korea, Russia. Ano pa? Africa, ibang South African countries. Kaaway din si India. Saan ka pa lulugar? Wala ka na lulugaran. Tapos we have all of these influencers and politicians convincing us Filipinos na wag niyong awayin si China. Bubombahin tayo niyan. Ulitin ko lang. Si Taiwan nga eh, ilang taon na nilang binabantaan na bobombahin nila, lulusubin nila. Nangyari na ba? On. Tuloy natin. Ang akin lang kasi, okay naman yung usapin ni Presidente Duterte. Wala naman sa akin yung sinasabi lang treason at pinamigay. Wala naman pinamimigay doon. Nagkasundo lang na hahayaan, na peaceful yung pagdadala ng pangangailangan. Ang akin kasi, talagang kailangan makipag-usap. Opo. Dahil, pag linagay mo sa panganib, sundalo man o sibilyan, ang buhay ng sino mang Pilipino, irresponsable kang opisyal. Yeah. Tapos ang default nila, warmongering. Di ba kapag usapin ng West Philippine Sea, ang laging sinasabi ng mga Duterte Balahura supporters, ready na ba kayo sa gera? Ayaw nyo dumaan sa level muna ng economic sabotage? Kasi pwede naman kasing yun muna. Pwede naman kasing yun muna. Paano naging peaceful? Hindi ko alam kung saan niya nahugot na ang ganda nung nung usapan ni Digong tsaka ni China eh. Anong walang treason? Yung sinabi, yung usapan na yon, yung secret agreement, and I will always call it a secret agreement, kahit na nagpapaliwanag yung mga Duterte Balahura supporters. It will always be a secret agreement because we, the Filipinos, have no idea about it. 2016 pa pala yun. Anyway. Ito nga, paano naging magandang idea yung sinabi ni Digong sa kanyang secret agreement? Huwag nyo lang guluhin yung mga tao ko, happy na ako. Hindi ko na i-refurbish yan, hindi ko na ayusin yung BRP Sierra Madre, hindi ko na gagawing yan. Outpost yan. That's essentially what he did. Ang ginawa ni Digong, sabi niya, hindi ko na gagawing base militar yan. Hanggang mabulok siya, bahala siya dyan. What does that mean? Essentially, isinuko na niya yung Ayungin Shoal. Yun ang ibig sabihin nun. Isinuko na niya yung Ayungin Shoal. Now, hindi natin alam kung ano yung factors kung bakit niya ginawa.
Hindi natin alam what's the quid pro quo. Kasi there's always a quid pro quo. Hindi natin alam kung ano yung quid pro quo niya. Hindi natin alam kung ano yung quid pro quo niya. Hindi ko alam kung ano yung kanyang gustong tawag dito. Yung benefit na nakuha ng Pilipinas doon, parang wala naman tayong naramdaman na benepisyo ng Pilipinas doon. Hindi natin alam kung ano yung agreement nila. Ano ba yung... Kasi yun lang ang makukuha ng Pilipinas? Hindi kayo guguluhin? Ang pangit ng usapan nyo. Pangit ng usapan nyo. Talo ka na sa usapan, sasabihin mo pa, hindi na kita guguluhin. Yun na yung usapan nyo, hindi ko kayo guguluhin. Anong nakuhang benepisyo? At dapat yung benepisyo sa Pilipinas napunta. Hindi sa kung kani-kanino. Dapat Pilipino na kinabang dyan. Kasi sinakripisyo nyo isang buong syol eh. Anyway. Natin ilalagay sa panganib yung mga Pilipino. Papasok-pasok tayo, magsasalita tayo, nagsisigaw tayo ng maanghang. Hindi naman natin kayang ipagtanggol ang buhay ng ating mga sundalos, mga sibilyan at mga mangingisda. Ngayon, ang China, nakapagbigay na ng 11 proposals yata for joint exploration. Maganda nga yung fishing nila sa Bohol. Sana nga natuloy yun eh. Tuwan-tuwa nga sana yung mga mangingisda sa Bohol. Sana, alam naman natin, pag may away, kahit sa pamilya, sa mag-asawa, sa mag-jowa, kapag hindi nakikipag-usap, tuloy-tuloy na yan, magkakakalas na yan at tuluyan na ng liwala yan. At World War po. At World War. Diba? World War, ang ingay-ingay, puros daldal. Mas mabuti, mahinahon na pananalita, magkakaisa, itong proposal ng mga incheck na sinasabing unconstitutional. Kung unconstitutional, sabihin natin, gumawa tayo ng sarili natin. Ganyan naman talaga ang negosasyon. Pero, yung totally hindi makikipag-usap, ay ang kahibangan. Ma'am, para lang po, masarap ko yung tungkol dun sa... Wait lang bago may sarate. Wait lang. Ang kasi dyan, mga kotsero, sabihin na natin nagbigay ng 11 concept papers. Concept papers. Yung concept paper, maraming di nakakaintindi ng concept paper. In fact, mayroong isang content creator nagpaliwanag pa ng concept paper. Mali naman yung pagkaka-explain niya. Yung concept papers na yon, mga kotsero, kumbaga, binibigyan lang tayo ng ideya na kung ano yung pwedeng maging partnerships between the Philippines and China during that time. 11 daw yun. Nung unang sinabi, nung Chinese source, wala namang ganon. Wala namang sinabing 11. Basta sinabi lang, may mga concept papers na na pinag-aralan. Yung iba daw, sabi ng DFA, is good, but most of them are not. Bakit? Because unconstitutional siya. Malamang sa malamang, mga kotsero, na imagine ko, hindi naman ako sure. Pero if anything, baka yung unconstitutionality ng mga proposals na yon will have something to do with the 60-40 restriction sa equity. Oo. 60-40 equity restrictions. Ibig sabihin, hindi pwedeng pag-arian ng ibang bansa ang mga aktibidad na related sa ating national related sa environment and natural resources. Sa Article 12 Section 2 yun. Article 12 Section 2, the first paragraph. Nandun yung equity restrictions. Nandun kasi nakasulat, the president can go into partnerships with other countries pending 60-40 restrictions. 60% Pilipino may-ari, 40% foreigner. So, most probably, mga concept papers na yon, that's why they were deemed unconstitutional, ay dahil malamang sa malamang pagmamay-ari ng China ang usapan. Kaya hindi pumasok ang Pilipinas. Naalala nyo dati yung tripartite agreement between Vietnam, China, at Pilipinas tungkol sa joint oil exploration? It's the same unconstitutionality, kaya dinismiss yun ng Supreme Court.
kaya pala, sorry, kaya tama, kaya dinismiss si Supreme Court at inuphold niya na unconstitutional yung tripartite agreement with Vietnam, China, and the Philippines. Kasi it violated the 60-40 equity restrictions ng Pilipinas. Baka kasi ang sinasabi ng China, sige 60-40 tayo, sa amin 60. Imagine 60% ng langis pupunta sa kanila, 40 sa atin, pero sa atin yung exclusive economic zone. Anong kabobohan yun? Sinong papayag dun? Diba? Sinong papayag dun? Sinong negosyante ang papayag sa ganun? Parang ganito yan, usapang negosyante tayo. Sige, ba tayo magkanegosyo, business partner tayo. Sige, ang ipupuhunan ko 40%, sa'yo yung 60. Pero sa akin 60% ng kita, sa'yo yung 40. May ganun yun. Ganun yun. May papayag doon na bansa. Sinong patinong negosyante ang papayag sa ganung usapan? 40% ipupuhunan ko pero sa akin 60% na ang kita. Puhunan ko 40%, akin kita 60. Ganon ang usapan. Baka ganon yung nangyari. Baka lang naman, hindi ako sure. Pero kung unconstitutional yung mga proposals, malamang sa malamang, ganon yung nangyari. Malamang sa malamang. Tuloy natin to. Sinasabing gentleman's agreement daw po. Ma'am, kailangan ba alamin natin kung ano yung naging kapalit nun? Yung pong tawag dito, Yes, yung we need pagpayag to ng know. presidente daw na ni dating Pangulong Duterte na tubig at saka pagkain lang ang dadalhin, wala pong construction materials. Wala akong alam, wala pa akong maririnig. Wala ako doon kaya mas maigi na interview ninyo yung talagang mag-explain. Ba't ayaw mo magpahiring? Sina Secretary Lorenzana, si Ambassador, Ba't ayaw mo sina magpahiring? General Centino, mas alam nila yan kasi first hand yan. Pero si Presidente Duterte, yan, dapat ninyong interviewin yan. Ang pagkaintindi ko lang, mga kapalit yan ang sinabi. Ang tinatanong, kung dapat bang imbestigahan. Bakit ayaw mong sagutin ng oo at hindi? Tingnan natin, baka mali ako ng dinig. Ninyo yung talagang mag-explain. Yan kahibangan. Ma'am, para lang po masaroon ko yung tungkol dun sa sinasabing gentleman's agreement daw po. Ma'am, kailangan ba alamin natin kung ano yung naging kapalit nun? Yung pong tawag dito, yung pagpayag ng presidente daw na ni dating Pangulong Duterte na tubig at saka pagkain lang ang dadalhin, wala pong construction materials. Kailangan daw ba alamin? Ang weak naman kasi ng ginamit mong term, dapat imbestigahan. Medyo weak kasi. Wala akong alam, wala pa akong maririnig. Wala ako doon kaya mas maigi na interview ninyo yung talagang mag-explain, sina Secretary Lorenzana, Pahiring ka kasi para malaman. Sina General Centino, mas alam nila yan kasi first hand yan. Pero si Presidente Duterte, yan, dapat ninyong interviewin yan. Ang pagkaintindi ko lang, mga kapalit yan, ang sinabi lang, hayaan yung mga Pilipino, palibasa nandun, at palibasa kaibigan naman, hayaan lang magdala. Pero kung gagawin permanente na yun, at may construction materials, ibang usapan, di daw sila papayag. Pero kung may construction materials, ma'am naman, di ba, atin yun atin yung barko, kung hindi nga daw po yun i-replenish with semento o construction materials, bibigyan mo, wala yung presensya natin doon. Nakita naman natin sira-sira na. Pero ang totoo, kalawang na, lumaluman ng barkong yun, kaya nga Ano grinang yung dyan. totoo, Senator At Ryan? tama naman, kailangan i-repair. Kung samantalang repair, pag tagpilang naman, nakita naman natin itsura, dapat hinahayaan din.
Pero yun na, masama na kasi ang relasyon natin sa China. Aminin natin. Umabot na sa panahon, parang away-asawa yan eh. Umaabot sa punto na wala ka nang magawang tama. Wala pa nangyayari. Simpleng-simpleng bagay lang. Nagkakainitan na ng ulo. Parang ganun yun eh. At ang akin talaga, dapat makipag-usap kahit pikon na tayo, kahit inis na inis, kahit may nasaktan ng sundalo na nakabenda nga dahil isang oras daw na talaga ng mga water cannon, nakakaawa talaga tignan. At ganun pa man, magtiisan tayo at hindi naman natin kaya na ipasubo pa ang mas marami pang Pilipino sundalo at mangingisda sa... Tiis na lang daw, guys! May sinabi siya before, di ba, na related sa tiis? Nakalimutan ko lang. Basta tiis na lang daw, guys! Tiis na lang daw. O, sige, sa susunod na Rore, tiis na lang ulit. Pag winoder cannon, tiis na lang ulit. Tiis na lang tayo. O, wala tayong gawin. Yun ang maganda. Wala tayong gawin. Yun ang pinakamaganda doon. Di ba? Yun ang pinakamaganda, guys. Wala tayong gawin. Pinakamagandang gawin. The best thing to do is to do nothing at all. Nakakaloka ka, Senator Ivy. Stratong ganyan. Ma'am, ang statement po ni Pangulong Bongbong Marcos nitong weekend ay strongly worded po yung statement niya. Sabi niya po dito, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response and countermeasure package na proportionate, deliberate, and reasonable sa harap po ng open, unabating, illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks. Yung basically po may countermeasure, hindi pa po sinabi kung ano. Pero parang nakakakaba. Na parang masyadong warlike footing ng ating administrasyon. Siyempre, mainit na ulo rin ng kapatid, hindi naman kami nag-uusap. At ang problema... Alam niyo, tuwing binabanggit niya si Presidente, lagi niyang sinasabi. Pansinin niyo pag binabanggit niya lagi si Presidente, lagi niyang kino-qualify, hindi naman kami nag-uusap. O gets na namin, hindi kayo nag-uusap. Kaya nga ganyan kayo. Alam na namin yun, hindi kayo nag-uusap, kaya ka ganyan. Alam na namin yun. Alam na namin. Kaya nga last mo na to eh. Balik ka sa Ilocos Norte. Doon ka mambudol sa Ilocos Norte. Dito, masyado tayong nauudyokan ng kano. Yeah, Alam naman natin ang sitwasyon ng Amerika ngayon. Talagang talo na sila, nagkakalap na sila sa Ukraine, nagkakalap pa sa Middle East. Dito lang sa Pacific, may ibibida ang administrasyon nila na pumapasok sa eleksyon kung saan laylay na laylay talaga ang numero nila sa survey. Kaya para sa akin, pag tayo magpapaudyok, alam natin may politikang hayo dyan, may politikang Amerikano. Bakit naman tayo magagamit? Mahirap to kasi ang Pilipino ang titirahin niya. Layo naman ng Amerika sa West Philippine Sea. Hindi naman sila ang bobombahin. Tayo naman. Layo-layo din ang China sa West Philippine Sea. Binobomba pa rin yung PCG natin. Bakit ganon? At saka mga kakotsero, ulitin ko lang. Bakit kailangan isama sa usapan si US? Hindi naman kasama sa usapan si US eh. Ano ngayon kung bigyan tayo ng armamento, so what? At the end of the day, Pilipino pa rin naman yung hahawak nun. Pilipino yung hawak ng armamento, Pilipino yung lalaban, Pilipino yung susugod. Tapos sasabihin nila, yun na nga yun eh, kasi ginagamit lang tayong pawn ng US para sa gera nila sa China. Do you think hindi nila kayang sugurin si China head on? You think? You think? At saka yung litanya na yan, mga kotsero. Paulit-ulit ko lang naririnig yan sa mga Chinese. Sa Chinese Communist Party ko lang naririnig yan. Saka sa mga sumusunod sa paniniwala niya. The United Front Work and Development. Oo, si UFWD. Sila lang naman nagsasabi nun eh.
Si China lang nagsasabi nun. Nakaka-insulto nga eh. Dapat tayo mga Pilipino, ma-insulto tayo pag may nagsasalita ng ganyan. Kasi parang pinapalabas na wala talaga tayong pakialam sa ginagawa ng China. Ganun ang lumalabas dito, mga kakotsero. Pag sinasabi nila yon na inuudyokan lang tayo ng Amerika, etc., etc., ang ibig sabihin nun, pag umagri tayo sa ganung klase ng mentalidad, wala talaga tayong pakialam sa ginagawa ng China sa Pilipinas. Kaya lang tayo nagagalit kasi inuudyokan tayo ng Amerika. See? Wala raw tayong pake sa sarili nating bansa. Yun yung sinasabi nila Senator Amy. Inuudyokan lang naman tayo ng Amerika, kaya tayo nandito eh. Hindi ba pwedeng dahil nabubisit na rin tayo sa pang-aabusong ginagawa ng China? Hindi ba pwede yun? Or kailan niyo sasabihin na inaabuso na tayo ng China? Pag pinasok na nila yung Palawan, doon pa lang nila inaabuso ang Pilipinas? Pag sinakop na nila ang Visayas? Pag sinakop na nila ang Mindanao? Pag sinakop na nila ang Luzon? Doon pa lang tayo sinakop ng China? Ganun ba ibig niyo sabihin? Where will you draw the line? Sa pang-aabuso ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Where will you draw the line? Nasaan ang linya nyo? Eto nga exclusive economic zone pa lang, inaabuso na tayo ng Chinese Communist Party. Hindi na nila nilerespeto yung international law. How much more? Kapag nasa war mode na sila. Pasukin na talaga nila ang Palawan tsaka Zambales. Kasi doon malapit yung mga base militar Palawan tsaka Zambales. Pero malamang sa malamang, unahin nila yung Zambales. Bakit? Yun ang pinakamalapit sa Manila. Yun ang pinakamalapit sa Manila Pasukin nila yung Zambales or pasukin nila yung Manila Bay tapos ang boxing. O baka doon pa lang natin ma-realize na uy, mukhang hindi talaga dapat pagkatiwalaan ng Chinese Mukhang hindi dapat pagkatiwalaan ng Chinese Communist Party Pero alam nyo, when that time comes, etong mga politiko na to, katulad ni Senator Amy Marcos, tulad ni Digong, tulad ng mga kaalyado nila, lahat sila nagpapahinga na sa China. By then, sitting pretty na yan kung saan mang lugar. Tayo ang maiiwan dito. Tayo ang sasakupin, hindi sila. Tapos sasabihin nila, yung kapag nag-comment ka ng kontra China, irresponsible kang opisyal. What the heck? Di ba yun ang sinabi ng China last time? Provocative statements doon ng Pilipinas. The heck? Naulas mo na to, Senator Amy. Ang Palawan naman, ang buong West Coast at saka yung Ilocos dyan sa Taiwan, Kasiguran. Tapos sa Blenheim Rice, isa pa yun. Kaya dapat nasa gitna nun tayo at mukhang ambasa ng incheck, sumobra tayong kumampi sa Amerikano, nagpapagamit tayo, 17 na yung base militar, kung sabihin nila, yung EDCA, talagang galit sila sa atin, hindi talaga mapagkakaila. Kaya tayo, huwag naman natin patulan ng patulan, hindi naman natin kaya, makikigera ba tayo, kakayanin ba natin yan? Naku, yung mga hyper... Tama na, paulit-ulit na lang sinasabi ni Amy. Paikot-ikot na lang siya Paikot-ikot na lang mga sinasabi niya. Lalaban ba tayo sa gera? Who's talking about war? Kayo lang naman. Who's talking about war? Kayo lang. Si China nga hindi nagsasalita ng gera Bakit? Takot din siya. Hindi siya pwedeng mag-comment ng ganun. Takot din siya. Lalo ngayon, nabagsak ang ekonomiya nila. Nabalitaan nyo ba si Xi Jinping nag-invite ng kung sino-sinong CEO sa China? Siya mismo ang kumausap. Anong sinabi niya? Mag-invest kayo uli dito.
Balik kayo dito, balik kayo. Balik kayo, ako bahala sa inyo. Negosyante, punta dito, China. Kami bahala inyo. Ganon. Ganon. Oh. Nabalitaan nyo yun? Mga CEO ng kung sino-sino nagpunta sa sa China recently lang. Hindi ko lang alam kung maniniwala pa sila. Pag naniwala pa sila, tanga-tanga na nila nun. Lalo na ngayon na nagde-de-risk na ang US. Nagde-de-risk na sila eh. Kaya nga nag-alisan yung mga investors doon eh. Kaya nag-alisan ng investors doon, nagde-de-risk na ang Amerika. Ibig sabihin, na-realize nila, uy, mukhang nag-invest tayo ng sobra-sobra sa China. Umasa tayo ng sobra-sobra. O ngayon, ano nangyayari? Umaalis na silang lahat sa China. Umaalis na sila ng China. Saan sila lumilipat? Alam nyo ba, sobrang thankful ngayon ni Vietnam sa US? Alam nyo ba yun? Kasi karamihan ng US businesses sa Vietnam lumilipat. Kaya nga, pinapumunta rin si Xi Jinping. Siya mismo nagpunta ng Vietnam. Kasi mukhang lumalayo na raw si Vietnam sa kanya. Ang dami kasing perang pinasok ng US sa Vietnam. Ngayon, mga kotsero, baliktad. Malaki ang utang ni China sa Amerika na nag-default na. It's around $1 trillion if I'm not mistaken. Oh. Sana Pinas din. Oo, sana sa Pinas din. Kapag nabuksan na yung economic restrictions natin, pag tinanggal na natin lahat yun, pupunta silang lahat dito sa Pilipinas. But anyway, ayun. No one wants to go to war. I don't think it will even reach a point of war. Feeling ko hindi pupunta sa ganung punto. It costs money to buy diesel. It costs money to maintain a naval fleet. It costs money to do that. And mga kotsero, it's money that China doesn't have. They cannot go to war. Alam niyo pwede nilang gawin sa Pilipinas? Sanctions. Economic sanctions. That's about it. That's about it. Economic sanctions. Hindi nila kaya maipaggera ngayon ng harapan. Bakit? Nandyan si Japan, nandyan si South Korea, nandyan si US, nandyan si France, nandyan si Germany, nandyan si Czech Republic, nandyan si India, nandyan si... Sino ba? Mga kaalyado ng Pilipinas. Marami. 21 lahat yun eh. Si UK, nandyan lahat. Nandyan lahat. So I don't think they will get themselves involved in a shooting war. Shooting war is nagbobombahan, etc. Australia, New Zealand, ayan, nandyan din. I don't think they will get themselves involved there. Hindi nila kakayanin. Kaya nga recently, alam nyo, di ko alam kung nabasa nyo na rin, pero recently, tinanggal ni China yung kanyang sanction sa Australia pagdating sa wine. Bakit? Kasi nandiligaw uli sila kay Australia. So tinanggal nila yung kanilang parang hindi embargo ba yun? Hindi siya embargo eh. Basta tinaasan yung tariff sa wine eh. Tinanggal nila. Bakit? Wala eh. Hindi na sila nakakapag-connect sa Australia eh. So dinaan nila sa wine. Bago umabot sa punto ng gera, mga kotsero, si China would probably impose an economic sanction sa Pilipinas. Economic sanction muna yan. Hindi muna tataas ang presyo ng pagbebenta natin sa kanila ng durian, saging. Yun. Ano pa?
Tapos, bababa ang tourism ng Pilipinas when it comes to mainland Chinese tourists. Yun. But, that's probably all they can do. Second largest trading partner natin si China simply because of yung mga China-made products, yung mga ginagamit natin pang electronics, ganyan. Na nabibili natin sa Shopee, sa Lazada, but that's about it. What if makakuha ka na ibang supplier? 'Di ba? What if makakuha ka ibang supplier? What if lumipat yung mga manufacturing plants na yan sa Vietnam, sa Malaysia, or even here in the Philippines? What if lumipat silang lahat dito? Kailangan pa ba mag-import sa China? No, you don't. Kaya nga alam nyo mga kotsero, kung gusto talaga natin labanan si China, one of the ways we can do it is to liberalize our economy. Buksan na, tanggalin na yung 60-40 restriction. That way, investors can go into the Philippines, start their manufacturing plants, start their businesses here in the Philippines, and fully own their businesses, giving jobs to many people, etc., etc. That's the only thing that's one of the ways we can counteract yung mga ginagawa ni China. That way we can de-risk. Pwede na natin bawasan yung risk natin. Mababawasan yung risk natin sa China. And then eventually we can achieve our own economic prosperity. Ganoon naman kasimple. Hindi naman kailangan i-complicate ang mga bagay-bagay. So ayun. I don't think it will go to war. Personally, yung sinasabi nila Senator Amy, panakot lang yan. Panakot lang yan. China won't risk open war. Lalo ngayon, wala siyang kakampi. Si Russia, mahina dahil kay Ukraine. Si North Korea, forever mahina yan. Walang kwenta yan. Magiging busy yan sa gera niya kay South Korea. So, hindi makakapag-participate yan. So, magsosolo lang si China dito. It's China against the whole world. And I don't think China can manage it. I don't think. Maybe. I could be wrong. But, wag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe sa ating Go Share YouTube channel. And pa-follow tayo sa ating Facebook page. Ayan, para lagi pong updated sa mga ganap sa aking channel. And I'll see you tomorrow sa ating pong next Coach Jared Live. Right, God bless you and see you tomorrow, everyone. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?